ano, sa carry, sasaluhin niya lahat. And ang nakakatakot dito, even though may shred, no, yes, meron kang carry na pwedeng pumatay doon sa Esmeralda with the initiation from the Jawhead. Pero may blade armor answer kasi. Ay, oo nga pala. Oo nga pala, yan yung mga, kaya sobrang hirap dati ng mga heroes na makukunat na, tapos pag dinamitan mo pa, parang binabalik pa yung damage mo. And ang ganda dito na nag-change na nga na spell, si Flop TZ. So it's up to Domenkite or the Kite Brothers kung paano nila pabilisin yung farming nila. Oo, mukhang labanan na naman pala ito ni Naruto at Sasuke. Parehas nasa loob ng jungle. This time around, Kyle TZ holding the Lucas. At mukhang makakalamang sa Lethal Wonder. Teka lang, nanakaw ata ni Few. Wow! Grabe si idol ng mga kids ngayon. Asintado ng lahat ng mga skills. El Capitan eh. Yun yung mga moves na ano eh, na parang, uy! Oy, pero ma-ejector dito si Ogwen ha. Meron naman siyang flicker. So medyo kalmado muna yung mga players. Hindi din na pinipili talaga ng mga corner kill. Pero ito mapipilit. Ooh! Flicker sabay dash out para sa kanya. Pero pipilitin yata dito makaplato sa may middle lane. Oo, mukhang susubukan din ng Aurora Gaming dito na mag-invade around that jungle area. Pero agaran ng Inachia, si Kyle TZ hindi na nakapag-QB pa. First blood para sa Aurora Gaming. Napaganda nga pag-clap back for them and even na Domenkite dito sumasama agad sa teamfight. Oo, yun yung banse ng Aurora. Oy! Nakakuha pa ng double kill. Hindi naman daw nila kailangan problemahin yung Esmeralda kasi pwedeng samahan. Ano nga pala to? Suyu Jawhead. Combo na sobrang aggressive ng early game. Walang nire-respeto. So expect natin dito for Demonkite pala, lagi siyang sasama sa teamfight. Hindi yung usual pattern ng isang jungler na jungle lang ng jungle, iibahin nila. Oo, and so far, mukhang Aurora na nakakalawang sa early game na to. Talagang mararamdaman mo yung gigil nila na manatiling buhay sa seryeng ito for that upper bracket slot. And mukhang medyo nahihirapan pa ata si Super Marco dito, ay makakalamang din naman pala kahit papano. Turtle, however, ay sinisimulan na ng Aurora Gaming. O parang hindi na yata i-contest lang ng Team Falcons kasi mga players nila nasa may top lane. So I think this is an ace si Turtle para sa side ng Aurora at pwede pang dumiretso doon sa jungle ng side ng Team Falcons. Ito na yung snowball tendency sana binabanggit doon sa keys to victory kanina, especially with the Suyo and Jawhead combo and Flop TZ, aray ko! Oo, nakikita na natin ngayon na hindi na masyadong kakayanin ni Flop TZ na tumagal dun sa mga damage na ibinabato sa kanila ng Aurora. At mukhang napoprotekta naman ng Team Falcons kahit papano ang kanilang jungle. Pero hindi ng libre dahil grabe rin yung damage na ibinabato ng Aurora sa kanila para lamang makapag-invade sa kanilang jungle. Team Falcons down by 1.3k at mukhang itutuloy lang ng Aurora Gaming yung early game pressure na meron sila. Yeah. Laki ng lamang ni Domenkite sa gold lane, ha? Oo, kasi hindi makalabas si Super Marco eh. Yeah. Considering na usually yung 1-1 kayang tumapat doon sa carry, lalo pat umabot siya ng level 4, pero grabe yung freeze. Lahat binabato eh. Lahat ng ginagawa na ginamit na ejector plus unstoppable for sustain ba makakapag-flicker out pa. Dito yung robot pero flicker in naman si Few. Ginamit dito yung IMU with a glue. At ayan na nga, Domenkite or Demonkite ang kailangan makukuha. Matatarget pa ba dito si Domenkite? Pero mabibit-bita doon si Few. Pinatid sa may ilalim ng toro! At tinitsa pa nga si Ogwen doon. Kaya naman makakalamang ang Aurora Gaming. 2 para sa 1. Yeah, sumobra. Ang ganda na sana ng pasok ni Few. At pati ni Ogwen para mapatay si Demonkite pero napasobra sila ng habol. Nandoon yung punish mula kay Yue and Renegade. Hinatid doon sa tore ng Aurora and Demonkite again. Kanina pa naka-freeze itong lane na to. Imagine mo, 3 wave yung freeze ni Domenkite. At kahit nagsisiis lamang siya dito sa ilalim ng tore, nasasaktan pa rin siya ng isang carry. Nasilip na nga natin ng mga gold leaders atid ng PPI. Ngayon naman ang Infinix in-game equipment. Mukhang nandun pa sa parte na hindi pa masyadong makunat yung Esmeralda dito ng Team Falcons. Kaya naman Aurora Gaming, G lang ng G with this Renegade Jawhead. Ano siya dito, naramdaman niya din na hindi na kaya dito yung sustain kasi kanina di ba parang nangalahati yung buhay niya. Pero ngayon meron na tayong Turtle at sinisimulan na yung Aurora. Si Fuelit ginamit niya yung glue para sa kanyang ultimate habang hindi na makakapag-contest dito mga players sa Team Falcons at dediretso yata. Hindi, aalis, magpupulasan yung mga players. Nagkasagutan lang naman ng mga ultimates para sa ating mga roamers. Pero mukhang hindi naman masyado gumagalaw ang gold lead. Patungo pa lamang ito ng 2,000 para sa Aurora Gaming. So far, napakaganda ng kanilang turtle control. 2 out of 3 turtles ay nasecure na ng Aurora Gaming at hindi talaga nila binibitawan yung pwesto around that river area. Yeah, maganda tong status ng game for Aurora kasi nakaka-double lane na ng payapa si Domenkite and may iwan na si Demonkite doon sa isang side lane na kailangan sagutin ng Team Falcons pero kita natin kanina na parang
kaya at this point ni Demon Kite sabayan si Flap TZ. So yung Esmeralda, hindi ganun kalaki yung threat. Oo, napakagandang pwesto para dito sa side ng Aurora Gaming. Mukhang zone lamang sila pero si Ogwen papasok na rin. Oh. What a response coming in from Team Falcon. Sakala ko sure Torre na yun. Oo, talagang kung kayang depensahan, ay dedepensahan lang din nila. But for Aurora dito, talagang no unnecessary na mga movements din. As much as possible, more on objectives yung kanilang gustong i-prioritize. For this game, we really have to commend the Doming Kite, Talagang pinapok niya lagi si Super Marco. Tapos kung Torre ang kailangan kuhanin, Torre lang din ang bibigyan ng damage. Oo, 1,000 na nga ata yung kalamangan ng Aurora Gaming just on the gold laner alone. Dito mo nakita na naging maganda talaga ang laning phase ni Doming Kite against Super Marco. Yeah. Pero hindi pa naman tapos, hinihintay yung mid-game power spike for both of these gold laners. Snowball talaga. 1,300 yung gold na lamang ni Doming Kite. Kalahating item yan na ma-advantage dito for Doming Kite. And again, remember, snowballing lineup tong composition ng Aurora, especially with the late game carry, na kayang tunawin dito yung mga frontline side ng Team Falcons. And even though sabihin na natin may threat pa rin naman ng 1-1 sa Team Falcons, so yung crossbow flank, parang ang hirap din i-proc sa side ng Aurora kasi ang dami nilang pan-dodge. Even si Reggie, kaya niyang tangkihin yan, tapos meron ka pang nagre-reset na glue. I mean, di naman ito yung glue dati na may split-split, pero technically kaya pa rin mag-reset niyan. And then you also have multiple dashes mula kay Demon Kite. Oo, yung Demon Kite dashes pa sa isang suyo, matatawag nating iframes na potentially ay pwedeng makancel yung crossbow tank, pero mukhang turtle fight, sisimula na. Papasok na sila, meron mabibit-bet. Kaltisuret Retribution, pero mabibigyan lang din. Ito na si Uy, makakuha ng damage. Makakalipad dito si Super Marco, pero natanap ba yung damage nila? Si Edward dito ginamit na yung grab-grab, habang si Uy nagzo-zone out lang. Flap TZ na doon sa may Badagendi. Doming Kite magiging target nila, pero atras na lang muna sila. At mukhang itutuloy pa Pew! ang Super Pew! Marco Few doon sa likod. Nakikipag 1v1 kay Doming Kite at yung Esmeralda ay babagsak with a falling star moon para tapusin ang larong iyon. 3-4-3 ang naging palitan, pero Doming Kite, Demon Kite, papasok pa pala. At nandiyan pa ang mga pailaw ni Yue. Sinasalubong, Oh, yung inilawan, mana! pero wala ng mana. Itutuloy ba nila ngayon? Itutuloy ba ng players na Aurora, pero ihahatid lang si Super Marco. Wow. Sandali, jungle area namin to. The moves mula sa Team Falcons. Flap TZ, inalay niya sarili niya kanina sa likuran. Kaya hindi agad nakahanap ng respo rito yung Aurora. Even though napatay nila, si Kyle TZ, na-secure naman yung pagong. And si Few, inalay niya rin yung sarili niya. Na-force out niya yung Purify mula dito kay Doming Kite. Napatay siya, pero umabot yung Falling Star Moon mula kay Flap TZ after resetting. And nakakuha siya ng konting HP pabalik. And nabuhay pa sila doon for Team Falcons. Ibang klase din pala yung pagnakaw sa Glue Ultimate kapag Valentina ka. Sobrang nakakairita para sa tukupunan ng Aurora Gaming. At dahil doon, mananatili namang nasa 2K ang gold lead ng Aurora. Lamang pa rin sila sa susunod na team fight. Pero kailangan na atang mag-ingat sa mga dive na pwedeng gawin ni Few. Ano dito, solid kasi nga nagiging defense. Nakarinig tayo ng Godzilla sa may bottom lane. So ito yung sinasabi natin ng controlled aggression para sa mga teams. Gagawa sana na setup Grabe. si Ogwen, pero hindi na lang muna. Grabe yung depensa sa mga sa mga tore. Oo. Tsaka na napakonsil din si Renegade kasi nag-tidal strike si Ogwen doon sa gilid ng bato. Ay, nakaya na sumabay ni Flap TZ. Nakabawi na sila. Kinakaya na nila dito or kinakaya niya nang i-sustain yung mga damage. So ibang movement muna ngayon para sa Aurora. Ay, pinagpaplanuhan si Flap, pinagpaplanuhan siya. Si Renegade nakatago lang, pero iba din yung pwesto ng mga players ng Team Falcons. Grabe, kanya-kanyang plano sila. Parang nagkakabulungan nga. Unang magkamali Ayun siguro na. ang sagot doon. Pero Ogwen, kita nila, Ogwen. rinig nila si Ogwen na ilawan na rin. Nakita na dito kung nasa ng mga players. Bigla nang alahati buhay dito ni Kaltisit na bit-bit pa nga. Ogwen dito din na makakaset up ng play. Tapos si Renegade ginamit dito yung kaya Unstoppable Force. Doming Kite nakakuha na ng kill. Tapos ang next nila nakukuha is gonna be the Lord. Insane punish mula sa Aurora Gaming. Nagbilang sila ng heroes. Noong lumabas si Ogwen, talagang dire-diretso yung lakad ng Aurora Gaming kasi alam nila nasa taas pa yung Esmeralda. Hindi nila kailangan problemahin si Flap TZ at that moment and they just needed to commit on to taking down the jungler of Team Falcons. At makikita nga natin dito sa Infinix handcam dito ni Demon Kite, mula sa drip na nakasasuke ka kay Suyu, pati na rin yung smooth gameplay sa GT20 Pro, ay dito mo makikita kung bakit nga ba ganyan ang laruan ni Demon Kite sa larong ito. At itutuloy na nila yung push dito sa mid lane. That's one turret down at mukhang minamatahan na rin nila yung doon sa may bantang itaas. Ang dami nilang mga objective or resources na nakukuha ngayon against sa Team Falcons.
napakaganda nito kasi unang Lord pa lang naman para sa ating laban. So medyo nagkukumpul-kumpulan ngayon yung mga players ng Team Falcons. O itutuloy pa nila yung push dito. No, may holy defense pa naman para dito sa Team Falcons. Agaran din puputok ang Lord na ito pero napakadelikado na tumayo lamang dahil anytime ay pwedeng pumasok si Renny J with the flicker play. Yep. Kailangan mag-ingat ang pwesto dito ng Team Falcons sa NA Conceal. Ayan na yung conceal. Bigla ba silang papasok ngayon? Okay, si Edward ang una natin makikita pero Tori muna ang kukuhanin dito ng Aurora. Si Vlad Oy, gusto Ogwen! pumasok. Ayan na, meron bit-bet pero makakatakas pa nga si Yue Purify sa may Crimson Beacon. Renny J makakapag-flicker Oy! out din. Nagamit na pero sa Renny J dito merong Immortality. Edward makukuha si Vlad Aray ko po! at biglang tatalon na nga. Oh my Dalawa goodness! nakakuha, double kill para sa item ng mga kids. 2 for 1 na naging trade pero naka-inhib naman ang Aurora Gaming. Yeah, it could have been worse for Aurora kasi ang balak atatalunan ni Ogwen kanina was Renny J. Pero dumikit si Yue. Tinabihan niya yung Joet, pinurify niya yung Tsunami Slam. Pero still, Flap TZ with a zone on the front line. Makikita natin dito yan sa instant replay. Pagkatalo na, ayun, humarang si Yue. Dumikit siya kay Renny J. And, Pero ano pa rin abot pa rin kasi abot kamay ng Team Falcons dito, yung Aurora Gaming and yung damage ng 1-1 at pati na rin nung Lucas naramdaman ng Aurora. At sakto din yung flicker ni Renny J Palayo, no? Kung sakaling wala siyang flicker during that time, baka sakaling nadali siya doon. Pero dahil nga meron siyang flicker, safe muna for Aurora Gaming. 6K gold lead, lumobo ito matapos ng kanilang pag-push sa top lane. At nararamdaman na talaga yung kalamangan na meron sila. Look at the gold gap between Lucas and Suyu. Yeah. Sobrang layo pala, almost 10k na. 4K, pero alam mo, yung kailangan lang din kasi ng Lucas at this point yung war-ups eh. Yung mga susunod yung defensive items na. So kahit pa paano mahapdi pa rin naman Skull TZ, basta may labas na yung flash combo. Pero ang kailangan isipin dito ng Falcons, yung farm ng Suyu, importante yan kasi humahapdi yung Soul Server ni Demon Kite, but also the farm of Tomeng Kite, yung kalahati ng Kite Brothers. Lalo kapag lumabas na yung Wind of Nature, medyo untouchable yung carry. Oo, at mukhang nagkakaambahan na dito sa may bandang bottom lane. Medyo maswerte pa ang Team Falcons dito considering na ang losing lane or yung nagsuslow push na lane dito ay napakalapit sa Lord. Pero delikado ang pwesto ni Flap TC. Flap, saan ka pupunta? Okay, hindi pa ginamit dito at hindi pa ilalatag Yun ang yung micro. Unstoppable Force. Nagbibigay lang ng shield, sabay kukuhanin yung shield. At yung Lord natin, ire-reset ngayon na ating dalawang teams. Napaka-importante ng positioning. Nakita na kung nasan si Super Marco, even Yue. This is the second Lord of the game. Napaka-importante nito if you are Aurora Gaming. Dahil kung makuha mo pinagplanuhan. ito, ay mukhang nahuli nila si Flap TC. Kailangan tumakas ngayon ni Flap TZ, pero nagamit niya na sprint Nagamit niya na sprint so hindi siya pwede dumiretso mamaya sa mga players dito ng Aurora. Habang nag-iilaw lang si Yue, kailangan hanapin ng mga Grabe. players ng Team Falcons. Check bush, kita ng Aurora lahat. Pero may talon si Ogwen, may kasama ring flicker to. So hindi pwedeng lumapit si Demon Kite sa Lord nor Doming Kite. Kahit pa sabihin natin may Purify, yung carry dito, isa lang din kasi yung dash niyan. Pwede siya habulin ng Team Falcons. Another reset para dito sa Aurora Gaming. May hinihintay ata silang mangyari. Kita na Pero sa mid. mukhang ito na ata yung ibo-burst nila. Binitawan ng bagya si Demon Kite ay hindi kita ng Team Falcons. Kita natin na yung Lord mapupunta dito kay Demon Kite. Renny J mag-flicker out. At team fight pala ang nais. Pumasok dito follow Kyle! para kay Flap TZ. Doming Kite medyo mauuntog. Makapag-dash out. Nilalamag yung mga shuriken. Pero Demon Kite mapapadali si Flap TZ. Super Marco nadikitan. Si Super Marco nadikitan. Pero si Kyle TZ may sariling laban. Demon Kite triple kill na. Oh, that's it. And it's gonna be That's a it. wipeout para dito sa Aurora. 4 na miyembro pa rin ng buhay para sa Aurora Gaming at hindi nila bibitawan yung tsansa na makapag-upper bracket. May matabang minion waves dun sa baba at may mataba din dun sa gitna. Pero ang pinakamalaki ay yung Lord na hawak nila sa top lane at minions na lang ang humaharang sa kanila. 8 seconds bago mabuhay pero ito na yung Lord hindi na madedepensahan kasi nga naman walang dedepensa. And prime time is Sunday dahil Aurora game number 2. Happy Mother's Day to the mother of all series as we welcome you to Game 3 ng huling laban ng regular season. Aurora forcing out the deciding match. Sulit ang ticket para sa lahat ng mga nanonood ngayon sa venue. At syempre alam nating mamimiss natin ang MPL kaya sulitin na natin ang pinakahuling match ng regular season 15 bago ang 2-week playoff break. Wow! Nag-game 3 pa nga. Hindi pa tapos ang kampanya ng Aurora Gaming patungo sa ating upper bracket slot. Yeah. Grabe si Edward kanina. Talagang dinikitan niya si ano. Ano nga yung horror movie na may bit ka? Dalawa yun eh. Yung Maraming ganun eh. Yung photographer. Shatter Eye. Shutter. Yes, si Shutter. Shutter lang. Parang Ay, siya,